Hi! Welcome back to Remedy Online, kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan, at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Sa araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa application or update sa application sa Securities and Exchange Commission. Marami po kasing nagtatanong sa akin dito sa comment section kung paano na daw po ba mag-apply ng kanilang application sa Securities and Exchange Commission. Kasi kung mapapansin nyo po before, meron na po akong in-upload na how to apply your corporation sa Securities and Exchange Commission. Pero nagkaroon na po ng changes during the pandemic. At ito po hanggang ngayon ay implemented ng Securities and Exchange Commission at lahat po ay dapat ganito na ang gagawin nyong application sa SEC. So ano nga po ba or paano na nga po ba tumatakbo ang application sa Securities and Exchange Commission? Kung pong malaman kung ano ng update sa Securities and Exchange Commission, please continue to watch this video. Sinabi ko kanina, ang pag-uusapan po natin ay kung paano na or ano na yung update sa application sa Securities and Exchange Commission. Unang-una po, ang updates po natin sa Securities and Exchange Commission, kailangan nyo po na magkaroon ng online application muna bago po kayo pumunta sa Securities and Exchange Commission para dalahin ang inyong hard copies or yung mga documents na kailangan nyong i-apply sa Securities and Exchange Commission. So, paano po ba mag-apply online? Unang-una, kailangan nyo pong bumisita sa www.aspark.gov.ph. So, ito na po yung kailangan nyong puntahan. Then, may mga, i-fill out po kayo ditong information. Then, after that, sa information na po na yan, ano naman po yung mga kailangan nyong i-ready pag kayo po'y nag-online na. So, kailangan po, meron na kayong at least 5 business names na ipapa-approve kay Securities and Exchange Commission. Bakit marami? Kasi kung minsan po ang first, second, third, at kahit fourth options, minsan hindi po siya ina-approve ni SEC. Especially po kung meron ng kapangalan or kung meron po silang mga nakita na hindi karapat-dapat i-approve sa business name na, or corporate name na gusto nyong ma-approve sa inyo. So, kailangan mas maraming options, mas mabilis ang application. The second, all incorporators should have the TIN number or the tax identification number kasi ito po ay kakailangan upon enrollment or registration sa online or sa portal ng Securities and Exchange Commission. Then, address, birthdays, and tulad ng nasabi ko, TIN number. Lahat po ng incorporators, kailangan po may TIN numbers, hindi po kayo i-approve ni SEC kung wala po kayong TIN. Then, after that, kailangan nyo pong i-declare ng inyong principal office address. Ito po ay necessary para rin po ma-approve ni Securities and Exchange Commission. Then, papasok po naman kayo sa mga capital, sa inyong authorized capital, subscribed capital, par value. So, dapat po yan ay isipin nyo na, alamin nyo na kung paano siya sasagutan. Then, pag nasagot nyo na po yan, there are others information na kakailanganin sa Securities and Exchange Commission at kailangan nyo po itong makomply dahil hindi po mag-proceed or hindi po mag-continue ang application nyo sa Securities and Exchange Commission kung wala yung mga necessary information na kanilang hinihingi. So, very important po, basahin nyo lang naman po yan at napaka-importante po na maintindihan nyo kung ano po yung inyong sinasagot sa inyong application. Kasi, lagi nyo pong tatandaan kung ano po yung i-declare nyo dyan, yan po yung papasok sa inyong application sa Securities and Exchange Commission. So, right after that, pag lahat po ay na-complete na at na-approve ni SEC sa online, sinabi niya completed ang application nyo, it's about time na ipa-reserve nyo yung business name. So, huwag nyo pong iisipin na pag na-reserve nyo ang business name, automatic po ito na approved na ni Securities and Exchange Commission. May mga information pa po or may mga chine-check pa po sila nito at 7 working days po ito
kailangang mag-feedback si SEC kung talaga bang inapprove niya na ang business name or corporate name na binigay niya or inapprove niya online. Kasi kung minsan, pag ang ginawa nila ay thorough checking or mas mataimtim na pag-check, minsan hindi rin po nila ina-approve. Dinidisapprove po nila yan at magbibigay naman po sila ng information kung anong reasons bakit nila dinisapprove ang inyong corporate business name na pinapa-approve sa commission. Then after that, kung halimbawa pong wala na namang problema and everything goes well, inapprove na ni Securities and Exchange Commission, it's about time na magbibigay sila ng go signal sa inyo para pirmahan ang lahat ng documents na isinagmit nyo sa kanila online. Then after na mapirmahan at okay naman, pirmadong lahat ay complete, at ito po ay magbibigay naman ng signal para naman po kayo ay magbayad sa kanila online. Pwede pong sa bangko, pwedeng online. So, it's up to you kung paano po kayo magbabayad sa Securities and Exchange Commission. May mga options po silang ibibigay sa inyo. After that, pag talagang approve na pong lahat po ng documents na kakailangan ninyo ay dadalhin nyo na sa Securities and Exchange Commission para po ito ay i-process for your Certificate of Incorporation. So, doon po, pag na-process na, kailangan nyo lang din maghintay ng ilang araw para po i-pick up ang inyong Certificate of Incorporation. So, meaning, mas pinadali ng Securities and Exchange Commission ang application po ng corporation, ng business, sa kanilang ahensya. Sa mga nagdanais pong mag-register ng kanilang business sa Securities and Exchange Commission at ayaw na po ninyo ng hassle, pwede nyo pong itap ang Doc Remedies Management Consultancy Services sa kanilang Facebook account at sila po ay mabilis na nagre-reply sa inyong mga concerns. Ang gagawin nyo lang po ay mag-message para sa ganun po ay malaman nila kung ano po ang inyong kailangan, kung ano po ang inyong registration na kinakailangan. Kasi hindi lang po Securities and Exchange Commission ang kanilang expertise. Sila po ay nagpo-process din ng AMLA certification. Nagpo-process po sila ng NPC registration. Ito po yung National Privacy Commission. Then, sa DTI, sa EMB or sa DNR, and everything po, lahat po ng government agencies na meron kayong concern when it comes sa business operations ng inyong negosyo. Kailangan nyo lang po silang itap ulit, sinasabi ko po sa kanilang Facebook account, sa Doc Remedies Management Consultancy Services, at sila po ay inyong pwedeng maasahan sa lahat ng concerns nyo sa business operations nyo. So, kung meron pa po kayong concerns, pwede po kayo mag-comments dito sa video na to para kayo po ay ma-replyan ko kung ano pa po yung mga dapat nyong malaman, ano pa po ang inyong hindi naiintindihan. Kasi ito pong video na to ay hindi po detailed ang aking information na diniscuss kasi medyo technical, medyo mas mahirap pong i-discuss dito. So, kaya kung kayo po ay may concerns, pwede po kayo mag-tap dito or mag-message para po kayo po ay aking masagot. So, for now, yun lang po. Maraming salamat po and God bless. Bye!